At siyempre po muli, isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Coinersing po muli nagbabalik. At ang content po natin sa araw na ito mga ka-coiners ay sasagutin natin ang isang katanungan ng ating isang ka-coiners kung ang mga silver daw po ba ay pwedeng isanla. Hindi ko lamang alam, ka-coiners, kung sa inyo ay tinatanggap yan. Dahil dito sa amin sa Angeles City, mayroong isang silver shop na pwede mong isanla yung mga silver doon. Hindi ko lamang alam kung magkano yung per grams nila, no? Pero mas mabilis na pwede mong isanla sa kanila, lalong-lalo na kung sa kanila ka bumili. Magkano naman ba ang presyuhan ng silver? Kapag binibili yan, nasa 36 to 50 pesos per grams sa 925, ano? Siyempre, kapag bibili ka na sa mga jeweler shop, sa mga silver shop, bibili ka ng singsing or kwintas, medyo mataas ang bili, nasa 100 pesos per grams. Hindi ko lang alam kung tumaas na ngayon. Pero dati, siguro mga 4 months ago, may nakita akong bumili ng isang makapal na bracelet, 100 grams yata yun, 100 pesos per grams ang kanyang bili. At sa pagsangla naman, hindi ko lang alam kung magkano pwedeng isanla sa kanila. Pero merong pawn shop or merong silver shop po dito sa amin sa Angeles ang tumatanggap ng sanla. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na bisitahin yon para mai-picture natin magkano ba talaga ang bentahan sa kanila, magkano mo pwedeng isanla sa kanila. Ito po mga ka-coiners ang kwintas na suot ko po ngayon. 925 po ang kanyang chain at ang pendant po nito ay 9999 or ibig pong sabihin purong-puro po o purong silver po yung kanyang chain, yung kanyang pendant. Katsipan po ba ang magsuot ng silver? Mga ka-coiners, kapag mahilig po tayo sa mga alahas, kasama na po yung silver sa mga ginagawa nating palamuti sa katawan ng mga jewelry. Bagamat napakamura po ng silver ngayon, ayun napakaganda rin pong isuot yan. At kung yan po ay malinis, lalong-lalo na kalilinis lang, yan po ay parang white gold kung titingnan. At napaka-cheap nga, napakamura. Pero ang magsuot po ng alahas na silver ay hindi po katsipan. Passion po yan. Yes po. Kung hindi naman po natin afford na makabili po ng mamahaling alahas, bakit hindi po muna tayo mag-silver? At pwede namang magmukhang gold yan kung patutubog po natin yan ng white gold or ipa-plate rhodium natin, magmumukha po yan na white gold. At pwede rin pong gawing 24 karat gold yan na ipatutubog po natin. At sa ganang akin po mga ka-coiners, ito payo ko lamang po. Ito po yung tamang pagkakataon para mag-invest po sa mga silver. Lalong-lalo na kung meron po kayong mabibilhan na purong silver, mga barman yan or mga alahas, kung makakatsyempo po kayo ng mga purong-puro ay mas maganda. At kung 925 naman po, okay din po yan dahil 92.5 po ang purity niya. So, yes nga po, ito yung tamang pagkakataon po na mag-ipon na po ng maraming silver at darating po ang araw na magkakaroon na yan ng mataas po na halaga. Dati po, noong unang panahon ay halos magkaparehas lamang ang presyo ng ginto ng silver. Or kung hindi man sila magkaparehas, ay kukunti lamang po ang difference siguro noong mga unang panahon. At naging mura lamang po ito sa kasalukuyan. Ngayon, yun nga po, nasa 36 to 40 pesos yata per grams ang bilihan ngayon ng silver. At nakikita ko rin po na pataas na po siya ng pataas. At ulitin ko po, huwag kayong mahihiya na
kung silver lamang po ang ating suot na bracelet, singsing, kwintas, hikaw, mga ka-coiners, yan po ay magandang alahas din. At nasa pag-iisip lamang po natin yung presyuhan. Ano po? Yung presyo ay nasa isip lamang, mga ka-coiners. Kahit ano lamang yung ating isusuot, gagawing kwintas o singsing, kahit walang value yan. Basta masaya po tayo at nakapagbibigay sa atin ng attraction o nakaka-attract sa iba, ay okay na po yan. Kaya sa mga mahilig po sa mga alahas na hindi pa po afford na makabili po ng mga ginto, ayan po, nandyan po yung mga silver, napakamura ngayon, aabot kamay lamang po o abot kaya, at napakarami po sa mga legit po na seller sa FB, ano po, sa Facebook, sa social media. Ang dami pong nagbebenta ng napakamura po na mga silver at napakaganda. Yung sa akin po ay nabili ko sa mga ka-coiners po natin na seller sa FB. Maging mapanuri lamang, siyempre taken lamang po na legit yung ating bibilihin o mabibilhan. At matatawag po o masasabi din po ba na investment po o pwedeng sabing investment kung tayo po ay bibili ng mga silver? Yes po, kasi hindi naman po din yan na bumababa ang presyo. Pero kung mag-i-invest po tayo sa silver, ay mas maigi po ng mga bulyon or mga bar po ang ating bibilhin. At kung mga alahas naman po, hindi po natin pwedeng sabihin na talagang investment yan. Kung uulitin po natin, kung gusto po ninyo ng investment o mag-invest sa silver, yes po, mga bar po ang ating bibilhin at mga bulyon. Muli po, yan lamang. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Siyempre po kayo ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, Coiners Ring. At sana po ay patuloy pa rin po ninyo akong suportahan kahit na paiba-iba po ang ating mga content ngayon. Yun nga po, nasabi ko na po sa inyo na medyo tinatamad na po tayong mag-content about sa mga coins dahil halos po ay nai-content na natin mula po sa mga common hanggang sa mga rare at sa mga pinakamagagandang error coins ay nagawa na po natin ng content yan. Dangat nga lamang po ay nabahiran ang ating industriya sa mga bulaang vloggers. Mag-ingat po at panuwiran lamang po, mga ka-coiners, yung mga legit po na coin vlogger, coin collectors. At kung meron po kayong mga scrap gold, mga sira-sirang alahas na gusto po ninyong ipagawa ng singsing, bracelet o kwintas, i-PM po ako at aking po kayong tutulungan. Napakamura po ng singil ng aking tagagawa at napakagaling. Muli po, maraming salamat po.